Maximilian ay walang magawa at tumingin down sa kanyang sarili sa lahat at smiled bahagyang. Paumanhin, mayroon akong appointment sa isang tao. Nang marinig ito ni Penny, ang kanyang mukha ay may isang napakalikas na pagpapahayag, at sumigaw siya ng pagkasuklam at paghamak, ang isang mahinang tao na tulad mo ay maaaring gumawa ng appointment sa Royal Court Club. Nagkidding ka. Pumunta ka, Dorf, makakuha sa paraan ng aming negosyo. Pagkatapos ng sinasabi na, siya ay malamig na glared sa Maximilian na may isang sneer sa kanyang mga mata, na ginawa sa kanya pakiramdam napaka hindi kasiya siya. Sinabi ni Maximilian na may kaunting twist ng kanyang mga kilay na kilay, magalang pa rin. Mayroon akong appointment. Kung kagyat, kaya mangyaring gawing madali para sa akin. Matapos sabihin na, itinaas ni Maximilian ang kanyang mga hakbang at lumakad patungo sa pangunahing bulwagan. Agad na, si Penny ay nababahala at napinsala sa Maximilian shirt habang siya ay nakipag-usap, ano ang mali sa iyo? Narito ang Royal Court Club, at ang mga taong pumupunta dito ay mayaman at maimpluwensyang. Sino ka? Paano ka makakakuha ng isang petsa sa isang malaking boss tulad na? Siya ay talagang pissed off. Nagtaka siya kung anong uri ng asshole ang maglakas loob na lumampas sa Royal Court Club. Siya ay nakikipag-usap sa kamatayan. Ang isang chill sa huli na buo sa sulok ng Maximilian mata, at siya ay lamang tungkol sa ipaliwanag ang isang bagay kapag ang isang kaina hinalang boses shortling ay dumating mula sa gilid. Ano ang nangyayari? Ano ang pinagtatalunan mo? Anong kahihiyan para sa bisita na makita? Ang taong lumapit ay isang lalaki sa kanyang 30-30, nakadamit sa isang maayos na itim na suit na may isang tagapamahala ng badge na pin sa kanyang dibdib. Siya ay may isang ulo ng langis at nagsusuot ng gintong baso, na parang isang piling tao. Manager Caleb Owen, you're sa wakas dito. Ang mahihirap na natalo ay sinasadya ang aming clubhouse. Ang Penny ay agad na nag-stomp sa kanyang mga paa at ang kanyang mga suso ay lumipat at nanginig sa harap ng kanyang katawan, na pinukaw ang kanyang imahinasyon. Ang tagapangasiwa na si Caleb, ay nagtulak sa kanyang mga baso ng ginto, tumangala sa Maximilian na malinaw na bihis, at nagsalita ng walang bahala, I'm sorry, ito ay isang pribadong club. Nagpapatibay kami ng pagiging miyembro. Ako ay hindi kailanman nakita mo bago, at gusto kong hilingin sa iyo na umalis ng mabilis. Ang tagapamahala Caleb ay medyo disente at hindi nagsabi ng anumang bagay na malupit. Kadalasan, siya ay hinamak Maximilian kaya natural, hindi pa rin siya nakatayo, agad niyang itinuro ang kanyang daliri sa kanyang ilong at sinaway siya, lumabas ka. Kailangan ko bang tumawag sa seguridad upang kick ka out? Dalawa, Maximilian mukha sa huli darkened. Siya ay doon lamang upang makahanap ng isang tao, kaya kung bakit siya ay may gustong ganoon. Posible ba na dahil lamang sa ikaw ay bihis sa ordinaryong damit, ikaw ay may label na bilang mahirap? Sinasabi ulit ito. Limam dito upang makahanap ng isang tao. Sinabi ni Maximilian na walang interes, at nagkaroon na ng higit sa isang pahiwatig ng galit sa kanyang tono. Ang tagapamahala Caleb ay naging kanyang ulo sa paligid at tumingin sa kanya ng kahina-hinalang, nagtatanong. Sino ang hinahanap mo? Wilfred. Sinabi ni Maximilian. Ha! Bigla, ang tagapamahala na si Caleb ay nagising sa kanyang ulo na walang sigla at tinanong, hinahanap mo si Mr. Wilfred Collins. Si Wilfred Collins ay ang malaking boss sa likod ng Royal Court Club. Hindi pa siya narito sa maraming taon, at ngayon ay ang kanyang unang pagkakataon na dumating. Narinig na siya ay naghihintay para sa isang pinarangalan guest. At ito ay ang brat sa harap ng sa akin. Si Penny, na nasa gilid, ay nagsabi rin ng mapanukso, Manager Caleb, siya ay hanggal lamang. Ay tumawag sa dalawang mahalagang papel na dumating at ihagis sa kanya. Ang tagapamahala ng Caleb ay hindi naisip, ngunit nodded pa rin at sinabi. Hawakan ito ng malinis at huwag maging sanhi ng anumang backlash o hindi pagkakaunawaan sa mga bisita. How maaaring posible para sa Mr. Wilfred Collins upang malaman tulad ng isang mahinang tao? Okay Manager Caleb, naiintindihan ko. Inilipat ni Penny ang kanyang malambot at malagkit na katawan, at ang kanyang mga frown at ngiti ay tulad ng vixen. At pagkatapos, binabilang ang kanyang ulo, siya glared viciously sa Maximilian, kinuha ang telepono sa kanyang kamay, at tinatawag na seguridad departamento. Kailangan ko ng 2 tao. Ang isang tao ay gumagawa ng problema sa pintuan. Walang seguridad sa pintuan ng Royal Court Club dahil walang sino man ang darating na maging sanhi ng problema dito. Ang mga taong novel drama na pumasok at ang lahat ay hindi nakikinig sa isang bagyo. Sino ang hindi maayos upang maging sanhi ng problema sa Royal Court Club?
Nang mag-hang up ang telepono, binabalot ni Penny ang kanyang mga bisig sa kanyang dibdib, at ang kanyang pares ng mga mata ng Phoenix ay nakamamatay sa Maximilian, at sinabi ng mapanukso, walang humpay na kinuha ang kanyang telepono. Inirerekomenda niya ang numero ng Wilfreds at sinabi sa isang malamig na boses, sa pintuan ngunit ako ay tumigil. Mayroon ka lamang ng 3 minuto. Nakikita ang Maximilian na nagpapanggap na gumawa ng isang tawag sa telepono, si Penny ay tumawa ng malakas at nagsabi na may pag-aalipusta. Hindi mo ako tinatawagan si Wilfred, di ba? Kung ano ang isang fucking titi. Hindi tulad ng sa iyo na kumilos tulad nito, okay. Ang Maximilian ay hindi nagsabi ng anumang bagay pabalik, ngunit nakatayo roon mahinahon, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Nagalit ito ng Penny. Anong uri ng tao siya? Gaano siya manggahas na huwag pansinin ako? Ito sa parehong oras, Wilfred, ang malaking boss ng Royal Court Club, ay kasalukuyang tumatakbo patungo sa pintuan kasama ang kanyang sekretarya sa isang siklab ng galit nang makita niya ang batang Panginoon na naharang sa pintuan na may ulo bashing at napakarumi mula sa malayo. Agad na, si Wilfred ay labis na galit. Ang Maximilian ng Young Lord, ang hinaharap na Dragon Lord ng Dragon Sectel, stop. Sumigaw si Wilfred. Ang mga security guards na nagmamaneho ng Maximilian ay biglang narinig ang isang galit na pagsaway at pinalitan ang kanilang mga ulo upang makita ang Wilfred na tumatakbo sa labis na galit. Wilfred, ang big boss sa likod ng Royal Court Club. Tumigil. Saludo. Mr. Wilfred Collins. Ang mga security guards ay nagbigay ng sabay. Ngunit hindi pa rin tinitingnan ni Wilfred ang mga ito at diretso sa Maximilian, na nag-uudyok sa kanyang mga damit na may nasa sabik ng ngiti sa kanyang mukha. Young Lord? You're dito. Mangyaring pumasok. Tumayo si Wilfred nang gumagalang 1 metro ang layo mula sa Maximilian, bowing at bending down, naghahanap ng magalang. Ang tanawin na ito ay gumawa ng Penny na lilito. Young Lord. Ano ang sitwasyon? Wait, ang taong ito ay isang mahinang natalo. Wilfred. Wilfred, ito ay isang pagkakamali. Siya ay isang mahihirap na natalo na dumarating upang gumawa ng problema. Si Penny ay nagulat, pinalitan ang kanyang mukha sa pag-alit sa Maximilian, at sinabi, ikaw ay basura. Gaano ka manggahas na saludo kapag nakita mo si Mr. Wilfred Collins? Ikaw dalawa, bakit hindi ka magmadali at itapon siya? Nabalisa si Penny. Kung hindi niya nasisiyahan ang Wilfred, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gaano ka manggahas? Bigla, si Wilfred ay nakasuot ng sentimo na may malamig na hitsura at nagagalit na sinampal, sino ang iyong itatapon? Siya ang Young Lord, ang may-ari ng Royal Court Club. Gaano ka manggahas na maging rudet, lol? Talaga, ang natalo na ito ay ang tunay na may-ari ng Royal Court Club. Ay hindi na isang joke. Ang mga mata ni Pennis ay lumawak sa kawalang paniwala habang tinanong niya, Mr. Wilfred Collins, hindi ka kidding, tama? Humph! Wilfred snorted coldly at sinabi hindi na, ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig ng lahat. Ang Penny's heart at tatay ay nanginginig sa sandaling ito, at ang kanyang mga pisngi ay nanginginig habang siya ay totoo sa Maximilian sa kawalang paniwala. Kaya, totoo na siya naghahanap ng Wilfred. Kasunod nito, agad na baluktot si Penny at humingi ng paumanhin, sinasabing, Mr. Maximilian, sorry. Paumanhin. At sa sandaling iyon, ang tagapamahala ng Caleb ay nagbalik, hindi pa rin naririto si Wilfred, siya ay nayayamot at sinasabog, bakit ka pa rin dito? Kunin ang impyerno mula rito. Sa sandaling ang mga salita ay umalis sa kanyang bibig, agad niyang nalalaman ang isang pares ng mga mata ng malamig na nakapako sa kanya mula sa likod ng kanyang likod. Maximilian smiled mahina, pakiramdam walang magawa. Itigil mo ito. Si Wilfred ay galit na siya ay kumatok ng kanyang itim na gintong paglalakad sa kanyang kamay ng mabigat sa lupa. Mr. Wilfred Collins, bakit ka nandito? Tanging sa sandaling ito ang tagapamahala ng Caleb ay nagbigay ng pansin sa Wilfred sa likod niya, at agad na nagpakita ng isang nakakatawang ngiti. At si Wilfred ay hindi nag-abala sa kanya at pagkatapos ay magalang na tumingin sa Maximilian, na nagtatanong, ano ang plano mong gawin dito, Young Lord? Young Lord. Nang marinig ang mga salitang ito, ang tagapamahala ng Caleb ay nagyelo at pinaikot ang kanyang ulo upang tumitig sa Maximilian, na naghahanap sa kalangitan na may kalmado na pagpapahayag. Kaagad, natanto niya ang isang bagay na mali. Siya ang pinarangalan na bisita na naghihintay si Wilfred ngayong gabi. Hinahabol ni Maximilian ang kanyang mga labi at sinabi, sunog ang mga ito. Halika, itapon ang dalawang ito. Sinabi ni Wilfred na galit. Poof!
Nang walang sinasabi ng isang salita, ang tagapamahala, Caleb ay agad na tumunog at lumuhad ng direkta sa harap ng Maximilian, na nagpapalimos, "Young Lord, ako ay nasaktan sa iyo nang hindi nalalaman ito." Tuldok. Ay mali, siya ay isang tanga, kaya siya natural nakita ang sitwasyon malinaw. Ang gayong mahiwagang malaking pagbaril tulad ng Wilfred ginagamot ang binata sa harap niya na may ganoong groveling. Di ay sapat na upang patunayan na ang kanyang katayuan ay hindi dapat maging isang bagay na maaari niyang hanapin. Ang tall Penny ay nanginginig lahat at sinabi na may kasiya siyang mukha. "Young Lord, L ay mali. Worf dare to do uli. Mangyaring patawarin mo ako sa oras na ito." Gayunpaman, ang Maximilian ay ngumiti at binigyan ni Wilfred. Direktang itinuturo ni Wilfred ang mga gwardya ng seguridad at nagbigay ng isang order, "Itapon mo sila." Mula sa araw na ito, wala nang lugar para sa kanila sa HCT. "Young Lord? Young Lord. Patawarin mo kami. Kami ay mali, mangyaring." Tuldok tuldok tuldok. Sa gitna ng tagapamahala ng Caleb at mapait na pleas ni Penny, si Maximilian ay dumating sa pinakamarangyang pampanguluhan suite sa Wilfred. 10 minuto mamaya, ang Maximilian ay lumabas mula sa Royal Court Club, na may isang bag ng pera sa kanyang kamay. Nang bumalik ang Maximilian sa ward ng ospital, isang grupo ng mga tao ang naghihintay para sa kanya na may mga mukha. "Hoy, Maximilian, hiniram mo ba ang anumang pera?" Ang mukha ni Franklin ay puno ng isang sneer. Si Franklin ang anak ng unang asawa ng lumang Mr. Grift at tumingin sa Victoria, ang anak na babae ng ikalawang asawa mula noong bata pa siya. Lalo na kapag siya ay may asawa, isang basura, bilang isang kahihiyan sa Griffith family. Maximilian lang binigyan siya ng isang malamig na hitsura, inihagis ang plastic bag sa kanyang kamay sa mesa ng tsaa, at sinabi sa Samuel. "Narito ang $200,000. Gagawin ko ang lahat ng mga gastos upang pagalingin ang aking anak na babae." Sa sandaling iyon, si Laura, na nasa gilid, ay direktang sinampal ang mga Maximilian na nahaharap at sinumpa. "Basura, paano ka nakikipag-usap kay Samuel?" Ang sampal ay gumawa ng Maximilian dumbfound at bahagyang pagsimangot. Nagmadali si Victoria upang hilahin ang kanyang ina at sinabi, "Nanay, ano ang ginagawa mo?" "Ano ang ginagawa ko? Lumayo ka. Sinabi ko sa iyo na diborsyohan ngunit hindi mo lang, at ngayon wala kang karapatang magsalita sa pamilya." Sinabi ni Laura at nakawan sa Victoria. "Maximilian, saan nanggaling ang pera?" Tinanong ni Laura ang isang sneer. Bilang kanyang biyenan, alam niya siya. Ipinaliwanag ni Maximilian, "Hiniram." "Haha." Agad, isang maluwang na tao ang tumawa. "Just you. Sino ang magpapahiram sa isang wimp tulad mo?" Sinabi ni Laura na may isang walang kabuluhang kilay at paghamak. At sa panahong ito, tumayo si Samuel at tumingin sa Maximilian na may malamig na mga mata, na nagsasabi. "Kaya kung ano ang hiniram mo ang pagpapapagaling sa kanya, hindi ka." Insist his dad. Maximilian clenched kanyang kamao at argued, "Pop." Samuel slapped over at scolded, "Some pain ito. Paano mo maging bastos sa akin? Sino ang nagturo sa iyo?" Lamang kapag ang lahat ay nagpapaikot-ikot sa lahat ng mga uri ng mga akusasyon sa Maximilian, isang mahusay na bihis at elegant na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumakad sa labas ng pinto, na parang isang malaking pagbaril sa unang sulyap. "Kumusta, ikaw ay Samuel ng pamilya Griffith?" Ang taong nasa katanghaliang gulang ay nagtanong ng may ngiti habang pinalawak ang kanyang kamay. Si Samuel ng pamilya Griffith ay matalino na nakikita niya sa isang sulyap na ang bisita ay hindi pangkaraniwang, at magalang na iniwan ang kanyang mga kamay at sinabi mo, "Please. Ang aking huling pangalan ay si Edwin." Matapos sabihin na, ang taong nasa katanghaliang lalaki ay pinutol ang kanyang mga kamay. Kasunod nito, sa pintuan ng ward, maraming lalaki sa mga itim na demanda ang lumakad at nagdala ng bagong hanay ng mga medikal na instrumento. Sinundan malapit sa 4 na iba pang mga paramedya sa puting coats at puting blossoming ulo. Ito ang Docs, Day ng Dugo ay ang pinaka-propesyonal na medikal na kawani, mahusay na sinanay at nangungunang eksperto sa larangan ng lukmaya. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at kinuha ang ilang mga kamara ng gamot, na nagsasabi, "Ito ay isang espesyal na gamot para sa leukemia, angst." Tumitingin sa tanawin sa harap ng mga ito, ang pamilya Griffith ay tumingin sa isa't isa, ganap na nalilito. Ito, Blood Purifier Docs ay ang nangungunang medikal na kagamitan. Mayroon lamang 3 sa mundo, ang isa sa Griffith pamilya ay sumigaw. Tulad ng gamot na ito, sinuri lamang ko ito. Ito rin ay isang bagong binuo at makapangyarihang gamot na may 70% na rate ng lunas.
Ang isang butil ay inaalok sa isang astronomical na presyo ng 7 milyon. Ito ay isang espesyal na alok, hindi isang bagay na maaari kang bumili ng pera. Tanging 100 capsules ang ginawa sa isang taon. Ay kaya bihira at mahalaga. Buzz! Ang pamilya Griffith ay nagulat na muli. Mas masaya pa si Samuel habang tinanong niya. Ginoo, si Edwin, na nagpapadala nito. Si Mr. Edwin ay hindi napapansin sa Maximilian, na bahagyang nagyoy, at sinabi. Ang pamilya Lee.